Okay, magandang araw po muli sa inyo lahat mga kababayan at welcome back. Ngayon po ay January 3. Happy New Year! Alam po ninyo pagpasok ng taon ay marami pong mga nagsasalita, nagbibigay ng kanilang opinion, mga eksperto, ito mga analyst, mga political analyst, no? Patungkol sa ating dapat asahan, no, ngayong 2026. Patungkol sa kung ano ba dapat ang ating asahan na mangyayari sa politika, sa ekonomiya, sa korupsyon lalo kasi nga maraming nagtatanong kung bakit bago matapos ang taong 2025 ay dala-dala may pabaon kumbaga ang ating mga kababayan para dito sa ating dalawang pinakamataas na leader ng bansa, si Vice President Inday Sara at si Pangulong Marcos. Di ba si Pangulong Marcos ay nung survey ng SWS, siya po ay nakakuha ng -3. At ang survey naman ng Pulse Asia na sinagawa noong December, siya naman po ay nakakuha ng -14. Okay? Base po sa naglalabasan ng mga report, ganun -14. Okay? So ngayon, tinatanong itong mga eksperto kung bakit ganon ang naging resulta. Grado, kumbaga, na ibinigay ng ating mga kababayan sa ating dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Okay? Sabi nga, ang sagot nito mga eksperto, mga analyst, no? Kasi nga, marami kasing inaasahan ng ating mga kababayan, no? At yun naman, pinangako ni Pangulong Marcos na kanyang resolbahin, gawa ng solusyon. Ito pa rin yung kanyang mapangako, kaya lang napako. Napako kumbaga. Mali. Bakit ka ba napindot ko? Ito dapat. Mali sabi nga, no, sabi ng mga analyst kung bakit ganun po ang grado na binigay ng ating mga kababayan kay Pangulong Marcos at kay VP Sara. Kasi si VP Sara po ay nakakuha ng positive. Positive, napakataas. Doon sa SWS ay positive 31. Ang kanyang net trust rating, samantala doon sa Pulse Asia, siya naman po ay nakakuha ng 54. 56. At ang kanyang performance 56, ang kanyang net trust rating ay 54. Si BBM ay -14. Sabi kasi ng mga analyst, ang paliwanag kasi nga ay base dun sa concern ng ating mga kababayan ay ang mataas na bilhin o inflation rate. Na hindi bagamat sabi nila medyo bumaba pero hindi naramdaman yung pagbaba kasi nga mahal ang bilihin. Tapos yung issue sa corruption, sa flood control na pinangako ni Pangulong Marcos, sinasabi niya ay bago mag-December 15 ay makukulong na, mabibilanggo na itong mga big fish na may kinalaman sa pagdanakaw sa flood control. Kaso hindi natupad. Kaya ayun, ang pabaon ng ating mga kababayan kay Pangulong Marcos, negative result, trust rating. Akalain mo sa Mindanao, ang kanyang ang nakuha ni VP Sara ay 96% o 95% yata, kung hindi ako nagkakamali. Positive 95% sa Mindanao. Ganun din sa Visayas. Sa Visayas medyo mababa ng konti lang. So ibig sabihin talaga ang Visayas, ang Mindanao consistent kay BP Sara.
na nagtitiwala sa performance, no? Sa katapatan ni VP Sara sa paglilingkod sa ating bansa. Consistent sila. Maging sa NCR, ay bagamat mababa ang rating ni VP Sara, pero positive. Positive po. Di ba? Ay ngayon ay ako naman sabi ko nga nung una, no. Kasi nga inaasahan natin yung pangako ni Pangulong Marcos na ipapakulong niya yung big fish. Pero ako duda ako dun. Kasi nga nakikita natin sa mga nangyayari, no. Sa Senado, nung pinalitan ng Senate President at Blue Ribbon Chairman ang Senado, doon pa lang sa takbo ng mga hearing nakikita na natin itong isyong ito ay walang patutunguhan to. Itong problemang ito, itong mga ginagawang hearing na ito ay walang patutunguhan. Ang makukulong lang dito ay yung mga sabi nga ni Marcolita ay mga dilis. Dilis. At ang mga big fish, yung mga buhaya, mga balyena ay wala. Sino ba yung inaasahan natin na sinasabing mga balyena? Karamihan po dyan kaalyado ni Pangulong Marcos. Yun po ating inaasahan na big fish, balyena, buhaya. Yun po ating inaasahan. Kaya lang, dahil nga simple kaalyado ni Pangulong Marcos, natural, ay puprotektahan. Puprotektahan na yan. Di ba nga karamihan dyan ng mga nabanggit doon sa hearing ng mga kontraktor, mga binabanggit nila, itong mga karamihan doon, mga congressman, nabanggit na pangalan ni Speaker Romualdez, ni dating Speaker Romualdez, at nagsalita itong si Gutesa, at ang kanyang nabanggit doon ay pangalan ni Saldico at dating Speaker Romualdez. Diba? Big fish yun. Yun ang balyena. Ay sa aking palagay, malayong mangyari na makulong o makasuhan at makulong si Romualdez. Papayag ba si Pangulong Marcos? Pinsan na yun yan yung pinakamalakas niya na kaalyado sa Kamara, si Romualdez. Papayag ba si BBM? Kasi pag binanggaan niya si Romualdez, baka ilaglag din siya ni Romualdez at pati itong mga congressman na kaalyado ni Romualdez diyan sa Kamara. At pag yan ang nangyari, halimbawa nilaglag kinasuhan ni BBM itong si Romualdez, at nilaglag ni Romualdez itong si BBM, siyempre malamang at malamang kakampi dyan kay Romualdez ang mga congressman. Siyempre alaga na yun at pag nangyari yan, baka si BBM ma-impeach. Baka i-impeach ng mga congressman si BBM pag ginawa niya, no? Nahabulin itong mga nabanggit dun sa hearing ng Blue Ribbon ng mga congressman, mga big fish. Kaya nga, doon pa lang duda na tayo na, sabi ko malabo yan. Mangyari na habulin o seryosohin ng Malacanang itong mga nabanggit doon na personalidad. Diba? Kaya ito di ba nga may bagong issue, no? Itong Cabral files na hawak nitong si Congressman Libiste. Ang problema, no, ay parang gustong i-discredit ng Malacanang itong files na ito ni Cabral na hawak ni Libiste. Ay aminado ang Malacanang, no, na ito ay galing sa DPWH mismo. So ibig sabihin legit itong files na ito.
Kita naman natin na dun sa video, no, na pumunta si Libiste. Walang dala-dala, walang hawak na papel, pero nung paglabas, may hawak na. So ibig sabihin, confirm na galing ng DPWH. Legit kumbaga. Kung ano yung nakalagay dun sa files na yun yung galing sa record ni Cabral. Okay? So ngayon, ang problema doon, no? Ang problema doon, dahil sa ginawa nila na sa halip na suportahan, no? Sa halip na gawa ng aksyon, ang ginawa ng Malacanang ay parang naging defensive. Naging denial ang ginawa nila. Ngayon ay dahil diyan nagdududa tayo kung bakit, no, sa halip na 'di ba ang panawagan ng Malacanang, ang sinasabi ng Malacanang ay hahabulin nila, seryoso sila na panagutin ito may kagagawa ng isyung ito, pagnanakaw na ito. Ay dahil dun sa Cabral Files, ang problema ay may mga nabanggit doon ng mga sinasabi na taga Malacanang. Mayroon daw sinasabi doon ng OP, na mayroon daw insertion, ano ba yon? Allocable na 8 billion. Ang problema, ang ginagawa ng Malacanang sa halip na ipaliwanag sa tao, sasabihin okay, welcome sa amin yan, iimbestigahan namin yan. Ang problema, defensive sila. Denial ang ginagawa nila. Kaya tayo bilang mamamayan, no, nagdududa kung ano ba, dududa tayo kung bakit ganun ang nakikita natin sa Malacanang. So, ibig sabihin ay hindi sila seryoso na panagutin ang taong involved, mga nabanggit doon, dahil kung gagawin nila yun, siyempre baka makarating sa Malacanang. Kaya yan po ating in-expect, yan po ating naiisip kung bakit denial. Gusto i-discredit na Malacanang itong sinasabing files na ito ni Cabral na hawak na ni Libiste. Ang dami nagko-confirm itong si Magalong, sabi niya parehas daw yung hawak na files ni Libiste at yung sa kanya. Parehas. Okay? So bakit dinideny pa, no? Defensive pa ang Malacanang sa halip na welcome dapat bilang pagpapakita na sa publiko na seryoso sila. Ganun dapat yun, di ba? Kaya sa aking palagay, mga kababayan, no, ito opinion ko lang naman ito, no? Siyempre binabasa natin, sa aking palagay, di baling bagsak, no? Di baling negative ang trust rating ni Pangulong Marcos. Huwag lamang makarating sa Malacanang, huwag lamang ma-expose, mabulgar itong mga tao na sangkot nasa Malacanang. Yan po ang akin nakikita. Opinion ko lang po yan. Di baling negative siya. Ang kanyang rating, kanyang net trust rating. Huwag lamang silang madali sa isyong ito. Yun po aking nababasa kung bakit ganun po ang naka-aksyon ng Malacanang sa ngayon. Di ba? Kasi kung willing sila, welcome sa kanila, dapat ang ating maririnig, ating makikita, bukas ang kanilang mga kamay. Welcome yan sa amin, iimbestigahan namin yan. Dapat a-action sila. Hindi Di ba nga sabi ni Pangulong Marcos, ang kanyang sagot doon sa negative na net trust rating, sabi, wala daw epekto sa kanya yun. Wala daw epekto sa kanya yun. Ngayon, siyempre di ba tayo ay
taxpayer, mamamayan, si Pangulong Marcos po ay ating empleyado. Empleyado natin siya. Siya po ay ating binuto, pinapasweldo para magtrabaho, gawin ang kanyang responsibilidad bilang Pangulo. Sa makatuwid, siya po ay ating empleyado. Di ba? Ngayon, dahil nga po hindi po maganda, hindi sapat ang kanyang performance para sa atin bilang boss ni Pangulong Marcos, binigyan natin siya ng negative net trust rating. So dahil dyan, dapat ang response ni Pangulong Marcos, sasabihin niya, magkaroon ng pagbabago sa kanyang performance, pagbubutihan niya, magkaroon ng adjustment. Kung ano yung gusto ng tao na gampanan ng Pangulo, dapat gawin niya. Di ba? Di ba ganoon po sa kumpanya? Pag tayo mga empleyado, sinabi ng boss natin sa atin, ikaw, hindi maganda ang performance mo. Siyempre, ikaw pag narinig mo yon, epektado ka, siyempre, wala ka ng trabaho Baka masisanti ka. Kaya sa boss mo, siyempre, pinapasweldo ka. Siyempre, ikaw ngayon bilang empleyado, gagawa ka ng magandang trabaho, magandang performance. Kung hanggat maaari nga, huwag kang malate. Hanggat maaari, wala kang absent. Di ba? Sipagan mo para lang ipakita mo sa amo mo na ikaw ay karapat-dapat pabigyan ng papuri, na ikaw ay karapat-dapat bigyan ng pagkilala ng iyong kumpanya, ng iyong boss. Di ba dapat ganun? Ganun po, di ba? Bilang mga empleyado. Kaya lang ako ba nagulat dito sa sagot ng Malacanang ni Pangulong Marcos, wala daw epekto yun. Yung survey na yun. Ibig sabihin, hindi po magbabago ang kanyang action kahit negative na ang binibigay sa kanya ng taong bayan. Yan po ang aking basa. Sinasabi ng mga analyst, na kung bakit binigyan ng negative net trust rating si Pangulong Marcos dahil sa kanyang mga pinangako na hindi tinupad. Di ba? Ngayon, para sa akin, mga kababayan, di bali negative siya. Okay sa kanya yun. Wag lang siyang madali, wag lang makarating sa kanila itong issue ito patungkol sa corruption sa flood control. Di bali negative, at least presidente na siya. Pag ayaw na sa kanya ng tao, pagkatapos ng termino niya, layas siya. Kung lalayas. Kung lalayas. Di ba? Yan po aking pananaw kung bakit ganun ang response ng Pangulo. Hindi raw wala raw epekto. Di ba? Kaya asahan natin na hindi po magbabago, wala pong katuparan sa pangako ni Pangulong Marcos. Kasi walang epekto yung negative na net trust rating na binigay sa kanya ng taong bayan. Di ba? Yan po ako opinion na mga kababayan ngayon di ba kahit yung mga ibang congressman itong si Eresi, Congressman Eresi, bagamat ito ay dilawan, alam po ninyo ako po hanga dito sapagkat siya po ay hindi yung tipong tao na hipokrito. Di ba makita mo sa ibang dilawan ngayon tahimik sila sa issue ng corruption.
sa Administrasyon Marcos. Tahimik sila. Pero ito si Eresi nagsasalita. Sabi ni Eresi doon sa Cabral files na yon, sabi dapat daw welcome itong issue ito, itong files na ito sa Malacanang. Dapat welcome. Dapat kikilo sila. Sa halip na i-discredit si Libiste, dapat daw, sabi ni Eresi, dapat daw, aksyonan dapat na Malacanang yan. Kung seryoso sila na lutasin, parusahan itong mga tao na may kagagawan sa nakawan. Kaya alam po ninyo mga kababayan, ako, itong 2026, no? Ako, inaasahan ko, no? Na mas lalakas pa, no? At itong pag-atake sa mga Duterte, particular kay BP Sara. Pagdating ng February, March, mas ako, inaasahan ko, na mas titindi pa itong atake ng mga kalaban, ng mga kritiko kay BP Sara. Siyempre, kasama dyan ang administrasyon. Itong issue sa flood control, sa tingin ko, gagawa sila ng paraan para mabaon sa limot. At ang paiingayan nila ay itong issue naman sa confidential fund ng Vice President. Anong dahilan? Election 2028. Yan po yung paghahanda na yan. Tuloy-tuloy yan mula nung 2023, 2024, 2025 hanggang election yan. Tuloy-tuloy yan ang atake kay BP Sara. Di ba nga itong mga membro ng Makabayan Block dyan? Si TD Casino ba yun? Sino ba niya? Basta membro ng Makabayan Block, nagsalita, nakalimutan ko na Sabi nila, sila daw po ay naghahanda ng impeachment na ipapile nila pagdating ng February 26 o 25, 2026. Naghahanda na sila ngayon. Oo. So, ibig sabihin, ay umpisahan nila ulit itong atake kay BP Sara. At sa akin tingin, yan po ay kanilang plano para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. Okay? Sa akin palagay kasi nga siyempre itong Kamara, yan po ay sa ngayon makikita natin hawak yung administrasyon. At sa aking palagay, kung sakali man ay may mag-file ang impeachment laban kay BP Sara, ay palagay ko 90% makakalusot yan. Makakalusot. I-impeach ng mga congressman si BP Sara. Pero sa Senado ay sa tingin ko medyo alanganin. Sa palagay ko ay alanganin na ma-impeach, ma-convict si BP Sara pala. Dahil kung ang basihan na naman nila ay yung mga kanilang inimbestigahan dyan sa flood control, sa confidential fund, yung sinasabi mga piatos-piatos, mababaw yun. Mababaw. At isa pa dyan, sa nakikita ko siyempre ang mga senador, alam naman natin na itong issue ito ay politika. Politika, di ba? Political issue. Aminin na natin. Hindi tayo dito ay hindi tayo mapahipokrito. Itong issue ito sa impeachment, ito po ay political issue. Dahil po itong mga senador ay national po yan, pag sila po ay
tatakbo, senador, sila po ay tumatakbo national. Hindi katulad ng mga congressman na mayroon silang mga distrito lang sila. Ang senador ay national. Ngayon, dahil nga si BP Sara po ay merong baluarte, Sulid South ang tinatawag, Mindanao at Visayas. Pero mo, Mindanao 96% ang suporta kay BP Sara. Visayas, napakataas din. Siyempre, yan po ay titingnan ng mga senador. Ayaw nilang magalit sa kanila ang Mindanao at Visayas kapag inimpeach nila si BP Sara. Kapag kinundik nila si BP Sara, siyempre magagalit yung Mindanao sa kanila at ang Visayas. Sayang yun. Ang Mindanao po, napakalaking boto po niyan. Ang Visayas, malaking boto din po yan. Di ba? Ito po ay iisip na natin sapagkat itong mga survey na naglabasan consistent po si BP Sara sa Mindanao, sa Visayas. Kaya isa po yan sa tinitingnan natin na itong mga senador baka magdalawang isip na i-convict si BP Sara. Kasi unang nga dyan sa ating palagay mahina ang ebidensya. Kasi nga yung ang kuwa mismo nagbigay ng report o opinion at sinasabi na walang anomalya sa confidential fund ng Vice President. Kasi nga siyempre ang COA ang bukod tangi ahensya ng gobyerno na may mandato na imbestigahan, titignan kung mayroong anomalya itong paggamit ng pera, ng paggastos ng pera sa mga bawat ahensya ng gobyerno. COA lang yun. At ang COA siyempre kaya cleared si BP Sara. So, kaya nasabi natin na mahina ang ebidensya. Di ba? Ngayon, kung ang mga senador ay yan po ay titingnan nila base sa report ng COA, malamang at sa malamang kahit ito po ay political, no? Dahil ito po ay political issue, malamang at sa malamang a-acquit nila si BP Sara. Dahil sa report ng COA na yan, cleared si BP Sara at sa baluarte ng Duterte na Mindanao at Visayas. Okay? Yan po atin na nakikita sa ngayon. Di ba? Ganun po yan mga kababayan. Diyan sa Congress, sa Kamara, ay sa ating palagay 90% yan po ipapasa. I-impeach nila si BP Sara.